Okay mga bossing, ngayon so magandang araw na naman po sa ating lahat mga boss. Ito na naman tayo mga bossing, welcome back na naman po ulit dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, tips and for awareness po lang po yung magiging topic natin for today's video mga bossing. Ayan. So tungkol dito sa Barako 175, alam ko sigurado maraming hindi nakakaalam nito. So para doon sa mga hindi nakakaalam, ayan, itong video ito po mga bossing ay para sa inyo. Okay, so ang inyong motor mga bossing, ang issue at problema, hagok kapag ka high RPM at saka medyo nararamdaman ninyo na medyo matakaw na siya sa gasolina. Okay mga bossing, yung mga ganyan senaryo, ito yung isa sa mga po pwedeng yung pagbasihan. Ito po ay kasama sa ating periodic maintenance mga bossing. Ito po yung tinatawag nating earth cleaner. So dapat ang mga ating mga earth cleaner ay kasabay nating nalilinisan, kasabay po ng ating karburador. So dito sa shop, kaya kung makikita nyo, Barako 1 pa yung unit ni boss. Napakatagal na ng unit niya at magpahanggang sa ngayon ay hindi pa nabubuksan ang kanyang earth cleaner box. So ipapakita ko sa inyo ano nga ba yung po pwedeng mangyari kapag hindi nyo nalilinisan at hindi nyo na proper na may maintenance ang inyong mga earth cleaner box. Lalo na yung inyong mga foam earth cleaner mga bossing. Ayan, ito bubuksan natin ang kanyang earth cleaner box. Para dito sa Barako, ito yung kanyang possible na mangyari sa inyong mga foam. Ayan, nadurog na kanyang foam dahil sa tagal na hindi nabubuksan at hindi nalilinisan. So ang nangyari sa kanyang earth cleaner foam ay nagato na mga bossing. Ayan, so sa ganito pangyayari, ang parang wala na rin nagsasala sa hangin na pumapasok sa inyong mga karburador. So anong nangyayari, direct na lang din siya pumapasok sa ating karburador papunta sa ating combustion system. So wala nang filter yung hangin na nahihigop ng ating karburador. At possible yung mga nadurog na ibang foam ay nahigop na rin ang ating karburador papunta do sa ating combustion chamber. So bakit mahalaga yung ating earth cleaner box? Ito, hindi ko ina-advise na inyong tanggalin mga bossing. Napakarami nating customer na pagka nabubuksan natin ang earth cleaner box ay wala na itong plastic na kulay puting ito at saka yung ating foam. So bakit nga ba mahalaga ang ating foam? So mga bossing, yan po yung nagsasala sa hangin na mahihigop ng ating karburador papunta sa ating earth cleaner, sa ating combustion. So yung lahat na hangin na mahihigop, kung yan po ay may kasamang gabo, kasamang dumi, possible mga bossing yan ay gagasgas doon sa ating block at maging doon sa ating piston. Ayan. So ganun po kahalaga yung ating mga earth cleaner na dapat na may maintenance. So ito na yung ating ipapalit na bagong earth cleaner foam. Ito po yung part number mga bossing. Ito po earth cleaner foam na ito ay nagkakahalaga na siguro mga less than 400. Medyo may kamahalan tong foam na to mga bossing. Pero kung proper naman yung inyong magiging maintenance, so tumatagal naman po yung foam. Kaya lang siya nagagato is dahil nga ayun, gaya na itong unit na to, hindi siya napapalitan simula pa nung kauna-unahan na makuha ni bossing itong kanyang unit. Ayan. So, ang gagawin lang naman natin dyan, napakadali lang mga bossing ng ating pagpapalit. So, kung ngayon yung mga unit, hindi nyo pa nabibisita mga bossing, much better, silipin nyo rin. At sa paglilinis naman, napakadali lang mga boss. Ayan. So, ang gagawin natin, kakabit na natin itong ating earth cleaner foam dito sa ating pinaka plastic na pinakalagay ng ating earth cleaner foam. Ganyan lang po siya kadaling ikabit mga boss. Ayan. Napakasimple at napakadali lang. So sa paglilinis naman ng ating earth cleaner foam, pwede po kayong gumamit ng bar o di kaya po ng mga joy. Ayan, sa mga dishwashing liquid, pwede rin po yan. Okay? So nalinis na natin yung ating earth cleaner box at sa pagkakabit naman mga bossing, napakasimple at napakadali lang din. So papasok lang natin mga bossing ng ganito yung ating foam at saka yung plastic ng ating earth cleaner. Then yung pinakakulay itim na tornilyo mga bossing, nag-iisa po yan na screw type. Yun po yung tornilyo ng ating earth cleaner foam. So huwag nyo rin po kalilimutan itong screen. Kasi malaking bagay yan. Kasi kung wala po yan, yung nadurog na foam, possible talaga, direct talaga mahihigop yan ang ating carburetor. So
So isang dahilan kung bakit matakaw at medyo hagok ang inyong unit, kinakapos, maaaring minsan barado na po ang inyong mga air cleaner foam. Kaya ina-advise ko every 6 months sa linis ng karburador, isinasabay na rin po namin yung paglilinis ng air cleaner foam kasi yan nga ay minsan ay hindi na nabibigyan pansin ng ating mga may-ari ng ating mga motor. So sa ibang mga unit, ang ibang unit ay hindi foam, yung iba ay mga disposable. Ayun. So meron din namang washable, meron tayong mga nabibiling washable. So pero mas prefer ko yung mga standard. Kasi yung standard mga bossing na air cleaner, yan po ay napakaganda ng flow ng hangin. So hindi po kayo kakapusin at hindi naman po gaya ng iba na napakalalaki ng butas. So tama lang, kaya maganda yung higop ng karburador papunta sa combustion system natin na nasasala yung mga gabok, lalo na kung doon sa mga lugar na medyo pabundok. Ayan. So maging aware po kayo sa inyong mga air cleaner mga boss. Ayan. So ayun lang mga boss. So maraming salamat sa inyong panonood. So sana ay meron naman po kayong nakuhang kaalaman at meron naman pong itulong sa inyo ang ating video ginawang ito. So wag po kayong mawawala sa ating mga susunod na video mga bossing. So kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating video na maaaring makatulong sa inyong pag-DIY. Tips pa na awareness din po sa inyong pag-aalaga sa inyong mga motor. Okay, so yun lang mga bossing. Maraming salamat. So till next video po natin. God bless po sa ating lahat mga boss. Ciao. Ay, sabi ba? Dapat sa mga ganyan ha? Nagyabang ka na naman. Dapat ganun lang sipa, ibang diya. Yun lang. Yun lang.